Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PCW muling nagpaalala sa benepisyo ng mga manggagawang ina ngayong buwan ng Mayo. Mas maagang oras ng pagboto, nais isulong ng COMELEC para sa mga senior citizens at PWD. LTFRB nilinaw na walang taas pasahe ang magaganap sa PUVs. PBBM nilinaw na walang plano ang pamahalaan na gumamit ng water cannon kaugnay ng insidente ng pangaharas sa West Philippine Sea. Target na 3 milyong bagong botante, posibleng maabot sa Hunyo. AVC Challenge Cup 2024 gaganapin sa ika-22 hanggang ika-29 ng Mayo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa unang balita ngayong linggo, bilang pagdiriwang ng araw para sa mga ina, muling nagpaalala ang Philippine Commission on Women o PCW ukol sa mga benepisyo na nararapat matamasa ng mga kababaihang may anak na. Para sa karagdagang impormasyon, tunghaya ng ulat ni Jade Buhoy. Muling nagpaalala ang Philippine Commission on Women o PCW ukol sa benepisyong matatamasa ng mga ina lalo na't nalalapit na ang selebrasyon para sa Araw ng Mga Ina. Ayon sa PCW, ang benepisyong matatamasa ng mga kababaihang empleyado ay nasa ilalim ng Republic Act 9710 kung saan maaaring magkaroon ng special leave benefit ang mga inang naoperahan dahil sa gynecological disorder. Dagdag pa riyan, ang Expanded Maternity Leave Law ay 105 araw na kasama rin upang mapangalagaan ng mga kababaihan ang kalusugan habang sila'y nagdadalang tao. Kasama rin dito ang sickness benefit kung saan bayad pa rin ang araw ng trabaho kahit na ito'y hindi makapasok, bunsod ng pamamalagi sa ospital o bahay sa loob ng 4 na araw lamang. Bukod pa rito ang mga batas para sa mga solo parents o ang Republic Act No. 11861 o ang Solo Parents Welfare Act ay naglalayong bigyan ng suporta ang kapwa magulang at anak, mga alternatibong paraan upang tugunan ang mga pangangailangan at aksyon laban sa pangusga at diskriminasyon. Dahil din nalalapit na ang araw ng mga ina, hindi lang ang pamahalaan ang may handog na benepisyo rito ngunit ang mga serbisyong dala rin upang makapawi ng pagod o hindi kaya may ipadama ang pagmamahal para sa lahat ng kanilang mga sakripisyo. It will give them the relaxation that they need after a long week na di ba, nag-work. So I hope that the moms will take advantage of that. Whether they're working or they're not working, stay-at-home moms, yeah, it doesn't mean naman kasi na kapag mom ka, ihuli mo lagi yung sarili mo. You also have to take care of yourself. As advocates of self-care, di ba, and wellness, so we believe that it's the perfect time for mommies to treat themselves. Kasi mag-offer kami ng buy one, take one on all services, especially for moms so that they can take whether their husband, their kids, and enjoy yung premium pampering which they truly deserve. Nagpahayag din ang PCW ng pagbupugay at nagpaalalang huwag kalimutang pasalamatan sa kahit anong paraan ang mga nanay sa walang humpay na pagbuhos ng kanilang sarili para sa pagtaguyod ng pamilya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita, ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Garcia, nais ng ahensya na maisulong ang maagang pagboto para sa mga senior citizen, buntis at persons with disabilities o PWDs. Ito ay upang maiwasan ng mga botante ang sobrang exposure sa mainit na panahon. Anya, hahayaan nila ang mga kabilang sa vulnerable sectors na bumoto mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga, ngunit kung ayaw ng mga botante na bumoto sa itinakdang oras, maaari pa rin silang bumoto sa susunod na araw. Bukod rito, plano rin ng komisyon na payagan ng pagboto sa mga air-conditioned na malls.
Sa kasalukuyang modernisasyon sa Public Utility Vehicles o PUVs ay nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang pagtaas sa pamasahe ang mangyayari. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Binigyang linaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang pagtaas sa pamasahe ang magaganap sa gitna ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Pagbabahagi ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadiz III, mananatili pa rin ang 13 pisong pasahe sa mga traditional jeep at 15 piso naman sa mga modern jeep. Dagdag pa niya, walang basehan umano ang taas pasahe dahil mayroon itong proseso na sinusunod kung saan mayroon ding mga konsultasyon kasama ang ilang mga ahensya ng gobyerno para pagdesisyonan bago ipatupad. Ang kadalasang sanhi ng pagtaas sa pamasahe na ayon sa petisyon ng mga transport group ay ang inflation at presyo ng langis kung saan pinag-aaralan muna ito bago aprubahan. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Balita Halalang Bangsamoro, magsisimula na sa susunod na linggo, ika-15 ng Mayo, ang pagpaparehistro ng mga partidong sasali sa 2025 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMPOLS. Ito ay alinsunod sa Resolution 10984 kung saan nakatakdang maghain ng petition for registration o accreditation ang mga regional parliament political parties hanggang ika-7 ng Hunyo ngayong taon. Sa kabilang banda, para naman sa mga gustong tumakbo sa Bangsamoro Polls, binibigyan ng Commission on Elections o COMELEC hanggang katapusan ng Agosto ang mga ito para makapaghain ng kanilang manifestation of intent to participate in the parliamentary elections. Sa ibang ahensya, ipinakilala na sa publiko ng Land Transportation Office o LTO ang aksyon on-the-spot hotline para mabilis na respondehan ng anumang reklamo sa mga mapang-abuso na gawain na talamak ngayon. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Inilunsad ng Land Transportation Office o LTO ang aksyon on-the-spot hotline para sa publiko laban sa mga online scammers. Ito'y matapos kumalat ang isang text message ukol sa traffic violation na nagpapanggap bilang LTO kung saan naglalaman ito ng isang link na siyang maaaring makompromiso ang personal na impormasyon ng biktima. Pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang hotline ni ito ay layunin ding pakinggan at respondehan ang hinanaing ng mga motorista sakaling mayroon itong reklamo sa kapwa motorista na road rage. Matatandaan na mahigpit ding ipinagbabawal ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paggamit ng wangwang, kung kaya tinikayat ni Mendoza ang publiko na ipagbigay alam sa hotline ng LTO sakaling mayroong masaksihan na hindi otorisadong sasakyan ang gumagamit ito. Maaaring magpadala ng mensahe ang publiko sa numero ng aksyon on the spot kung saan tiniyak ng LTO na mananatiling protektado sa ilalim ng Data Privacy Law ang anumang impormasyon na ibinahagi sa ahensya. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Balita pa, isinusulong ng ilang mambabatas ang pagkakaroon ng mga pampublikong palikuran sa mga national at provincial highway para sa mas komportable at hassle-free na biyahe. Tunghaya ng detalye kay Princess Castro. Upang magkaroon ng maginhawa at maayos na paglalakbay ang mga biyahero, partikular na ang mga bumabiyahe ng higit sa 4 na oras, isinusulong ng ilang mambabatas ang pagpapatayo ng mga pampublikong palikuran sa mga national at provincial highways sa bansa. If you travel along our national highways, malayo, lalo na sa amin, galing sa Surigao del Sur, punta ka ng Davao, it takes you about 6-7 hours to travel. Kailangan kang tiisin mo muna bago ka makarating sa magandang comfort room or toilet or gasoline station. Kung wala, talagang mahirapan, lalo na sa mga seniors.
Sa naging diskusyon sa komite nitong Martes, inirekomenda ng Department of Health na dapat ay magkaroon ng 3 metrong distansya mula sa dulo ng highway ang ipapatayong palikuran. Dagdag pa rito ay suhestyon din ng kagawaran na ang maintenance ng mga palikuran na itatayo sa national highways ay dapat na pangasiwaan ng mga national agency habang ang maintenance naman ng mga palikuran sa provincial highway ay sa ilalim ng local government units. Bukod dito ay hiniling din ng mga representatibo ng DOH ang pagkakaroon ng mga gender restroom sa panukalang batas na ito nang sa gayon ay maging ligtas ito na lugar na malayo sa karahasan at diskriminasyon para sa komunidad ng LGBTQIA+. Samantala ayon sa ilang miyembro ng komite, ang 3 metrong distansya ay kulang. Anila dapat at least 60 meters ang distansya nito mula sa dulo ng highway para mayroong espasyo para sa parking area ng mga sasakyan upang hindi magdulot ng pagbigat at abala sa daloy ng trapiko. Suwestyon naman ng Department of Public Works and Highways kaysa palikuran lamang gawin na itong rest area para magkaroon din ng espasyo para sa mga manlalakbay na gustong magpahinga o kumain. Bagamat ito'y inaprubahan na, dadaan pa ito sa ilang mga pagdinig upang repasuhing mabuti ang mga suwestyon sa unang pagbasa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa tumitinding init ng panahon, nagkaroon ng kautusang maging panibago na ang kasuotan ng mga empleyado sa ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng Bureau of Immigration. Base kay BI Commissioner Norman Tansinco, mahalagang unahin ang kaligtasan ng mga empleyado lalo na't kinakailangan maiwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Ang mga ahensya gaya ng DILG, PNP, BJMP, pati na rin ng BFP ay pinahihintulutan na ring magsuot ng light uniforms bunsod ng panahon. Susunod sa News Force. PBBM naninindigang hindi kikilalanin ng arrest warrant na ihahain ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Dole, pinatupad ang taas sahod para sa kasambahay. DOT, itinataguyod ang bansa bilang isang Muslim-friendly destination. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Itinanggi ng ilang ahensya ng gobyerno ang kamakailang pahayag ng Chinese Embassy na umano'y new model ukol sa Ayungin Shoal na napagkasunduan umano ng Pilipinas at China. Nilinaw naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang planong gumamit ng water cannon ang pamahalaan bilang tugon sa nangyayaring tensyon. Alamin ang iba pang detalye sa ulat ni Francis Riodique. We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I will have to call them weapons. It is not the mission of our Navy, our Coast Guard, to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa usaping paggamit ng water cannon ng barko ng Pilipinas bilang tugon sa pangaharas ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Pagigit niya, wala umanong balak ang pamahalaan na mas pataasin ang tensyon sa naturang issue. Matatanda ang binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas na BRP Bagakay, na ayon sa PCG, tinatayang 2 milyon hanggang 3 milyong piso ang halaga ng pinsala. Samantala, kamakailan ay binunyag umano ng Chinese Embassy ang umano'y new model o kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo. Kasama umano sa nasabing kasunduan ang Department of Foreign Affairs, Armed Forces of the Philippines at National Security Council. Ito ang isiniwalat ni National Security Council Secretary Eduardo Año
Ayon sa kalihim, lumikha umano ng group chat ang Chinese Embassy kung saan kasama ang ilang mga piling mamamahayag. Dito na umano inihayag ang nasabing kasunduan kung saan ang embahada mismo umano ang nagtatanong ng kanilang mga sinasagot. Paggigit ni Anyo, nililin lang umano ng Chinese Embassy ang mga mamamahayag ng mga maling impormasyon sa pamamagitan ng scripted na istorya. Samantala ay tinanggi din ng Department of National Defense at DFA ang nasabing kasunduan. Ayon kay DND Secretary Gilberto Teodoro, wala umano itong katotohanan at inilarawang charade lamang ito ng China upang bigyan ng excuse ang iligal na presensya nito sa West Philippine Sea. Samantala nanindigan din ng Department of Affairs na hindi isinuko ng ahensya ang karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at hindi pumasok sa inihayag na kasunduan kasama ang China. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Isa pang mainit na balita, nanindigan si Pangulong Marcos na hindi kikilalanin ang posibleng paghain ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa detalye, narito muli si Francis Riudique. Nilinaw ng kasalukuyang administrasyon na hindi nagbabago ang posisyon nito sa pagpasok ng International Criminal Court sa bansa. Ito ay kaugnay ng investigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang kinumpirma ni Presidential Communications Office of PCO Secretary Cheloy Garafil. Kaugnay ito ng paghahanda ng Department of Justice ng isang legal briefer na ipepresenta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa DOJ, ang nasabing briefer ay tutulong sa Pangulo na maintindihan ang mga implikasyon kung hindi kikilalanin ng ICC o kung babalik man ang bansa bilang kaakibat nito. Kasama rin umano dito ang mga posibleng umusbong na mga legal na obligasyon. Kaya naman paglilinaw ni Garafil, ang preparasyon para sa isang briefer ay hindi isang palatandaan na kikilalanin na ang ICC. Kasama lamang umano ito sa standard procedure upang makapaghanda ang Pangulo sa kahit anong sitwasyon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang aspeto naman, dahil sa kabi-kabilang pagsuspinde ng face-to-face classes ng ilang mga lugar, sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik na agad ang orihinal na school calendar year. Para sa ibang detalye, narito ang kabuuang ulat. Matatanda ang inihayag ng Department of Education na hindi agaran kung hindi paunti-unting ibabalik ang school calendar year. Ito umano ay dahil pinangangambahan na hindi sasapat ang bilang ng araw ng klase kung agaran ang pagbabalik ng school year. Ayon sa DepEd, dahil sa paunti-unting pagbabago ay sa 2028 pa ito maisasakatuparan. Ngunit ayon sa isang ambush interview sa Pasay, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sang-ayon na siya sa agarang pagbabalik ng academic year na mula Hunyo hanggang Marso. Ito umano ay dahil sa tumitinding epekto ng El Nino kung saan laman ng mga balita ang pagkansela ng face-to-face classes ng maraming mga eskwelahan. I don't see any objections really from anyone. So yes, that's part of the plan that we are trying to do to bring it back already to the old schedule. Dagdag pa ng Pangulo, hiningi na rin umano niya ito sa DepEd at hinihintay na lamang ang konkretong plano mula kay Vice President Sara Duterte. Umaasa naman ang Pangulo na matuloy na ang agarang pagbabalik ng orihinal na school year sa susunod na taon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, masasabing abot kamay na ng Commission on Elections o COMELEC ang target nitong 3 milyong bagong botante sa susunod na buwan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, maaaring humigit pa sa target na ito ang maitala hanggang sa katapusan ng voter registration sa Setyembre na posibleng umabot sa 3.3 hanggang 3.4 milyong botante. Sa kasalukuyan, nasa 2,725,089 na ang bilang ng mga aplikanteng botante.
Para po sa mga kasambahay, nag-anunsyo ang Department of Labor and Employment o DOLE ukol sa taas-weldong pagpapatupad para sa mga kasambahay na nasa Central Visayas Region. Para sa buong detalye, tunghaya ng balitang hatid ni Jade Buhoy. Nag-anunsyo ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Central Visayas Region sa Department of Labor and Employment o DOLE ng taas sahod sa mga kasambahay mula 5,000 pesos hanggang 6,000 pesos. Kinumpirma ito ng National Wages and Productivity Board dahil sa pangangailangan matugunan ng bawat manggagawa ang kailangan ng kanilang pamilya, mga bilihin at iba pang bayarin sa lipunan. Nagpahayag din ang tanggapan ng ahensya sa Central Visayas ukol sa kanilang pagsulong sa pagpapatupad ng bagong antas ng sweldo upang maging sapat ito sa mga kasambahay. Mangyaring kailangan ng paliwanag at suhestyon ukol sa pinatupad na sweldo, huwag mag-atubiling i-contact ang RTWPB sa kanilang email address. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Tiniyak ng Department of Justice o DOJ sa publiko sa pangunguna ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na hindi kukonsintihin ng kagawaran ang mga pasaway na gwardya sa bilangguan. Sinabi nito sa Bureau of Correction na mas palakasin pa ang kampanya laban sa mga abusadong opisyal ng kulungan upang mapanatili ang ligtas at disente na bilangguan sa bansa. Ang sinumang opisyal sa National Penitentiary na mapapatunayang nagkasala sa pag-abuso sa kanilang otoridad ay agarang sasailalim sa investigasyon at susuriin ang mga posibleng parusang ipapataw sa kanila. Dagdag pa rito, sinabi rin ni Remulla na sa search operations na isasagawa ng mga tauhan ng bilangguan, dapat ay nakaangkla ito sa Bucor Operating Manual kung saan kalakip din ito ang mga kaukulang epekto o kaparusahan laban sa mga napatunayang nagdadala ng mga iligal na kontrabando. Samantala, sa ginanap na Arabian Travel Market nitong kamakailan lang, ay nakipagpulong si Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco sa humigit kumulang 70 tourism at travel stakeholder mula sa Middle East Market upang itatag ang bansa bilang isang destinasyon ng paglalakbay na angkop sa mga Muslim. Ayon sa kalihim, ang Pilipinas at ang mga Middle Eastern country ay may iisang kultura, kasaysayan at relihiyon na humubog sa dalawang bansa kabilang ang mayamang pamana ng Islam. Para sa larong pampalakasan, magaganap na sa susunod na 2 linggo ang edisyon ng AVC Challenger Cup 2024 kung saan isa ito sa mga pinaghahandaang torneo ng Philippine Women's National Volleyball Team ngayong taon. May ulat si Princess Castro. Inilabas na ng Asian Volleyball Confederation o AVC ang bracket ng mga kalahok na bansa para sa 2024 AVC Challenge Cup na gaganapin sa ika-22 hanggang ika-29 ng Mayo sa Rizal Memorial Coliseum. Nasa hanay ng Pool A ang Pilipinas kung saan makakasama nito ang mga bansang Chinese Taipei, India, Iran at Australia. Habang nasa Pool B naman ang mga bansang Vietnam, Indonesia, Kazakhstan, Singapore at Hong Kong. Ito ang unang kampanya ng Philippine Women's National Volleyball Team ngayong taon. Samantala, wala pang inilalabas na opisyal na line-up para sa pambansang koponan, ngunit asahan nakakatawan sa Filipina Spikers ang Premier Volleyball League players. Inaasam ng koponan sa taong ito na mahigita ng kanilang ika-7 pwesto matapos ang kanilang kampanya noong nakaraang taon sa East Java, Indonesia. Sa kabilang banda, ang reigning champion na Vietnam ay inaasahang ipagtanggol ang kanilang titulo sa edisyon ng laro ngayong taon. Ang mananalo sa torneyong ito ay makakakuha ng secured spot sa 2024 FIBA Volleyball Challenger Cup. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, PCW muling nagpaalala sa benepisyo ng mga manggagawang ina ngayong buwan ng Mayo. Mas maagang oras ng pagboto, nais isulong ng COMELEC para sa mga senior citizens at PWD. LTFRB, nilinaw na walang taas pasahe ang magaganap sa PUVs. PBBM, nilinaw na walang plano ang pamahalaan na gumamit ng water cannon kaugnay ng insidente ng pangaharas sa West Philippine Sea. Target na 3 milyong bagong botante, posibleng maabot sa Hunyo. AVC Challenge Cup 2024 gaganapin sa ika-22 hanggang ika-29 ng Mayo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.